Ang kwento natin sa video na ito ay tungkol sa mga taong tinatawag na mga entre. Sila yung mga taong naimbitahan para makapasok sa financial district at pwedeng makautang sa isang bangko dito na tinatawag na Midas Bank. Ngunit ang hinihingi na collateral ng bangko na ito ay ang kinabukasan ng isang entre. At isa sa naimbitahan para makapasok dito ay ang estudyante na si Kimimaro Yoga. Nagsimula ang kwento ng sinusubukan ng isang lalaki na si Naoya na mag-withdraw ng pera. Ngunit lahat ng ATM card na ginamit niya ay pare-parehong walang laman. Dito na siya nagpasya na gamitin ang card na mula sa Midas Bank. Matapos niyang ilagay ang PIN code ay tinanong siya nito kung gusto ba umano niyang makipag-deal. Nang sinagot niya ito ng oo ay tinanong naman siya kung gusto niyang pumili ng kalaban na sinagot din niya ng oo. Pagkalabas niya ay ginamit niya ang card para makasakay sa isang espesyal na sasakyan papunta sa Far East Financial District kung saan gaganapin ang laban. Pagkadating niya dito ay makakalaban pala niya ang veterano at isa sa pinakamalakas na entre na si Soichiro. Inilabas nila pareho ang kanilang mga asset o ang mga makakatulong nila sa labanan. Pagkaatake ng asset ni Naoya ay walang kahirap-hirap lang itong sinangga ni Kakazuzu. Kaya gumamit si Naoya ng direct attack ngunit sinangga lang din ito. Pinayuhan siya ni Soichiro na magsugal na lang umano pero mas gusto ni Naoya na makipagdeal dahil kailangan niya na ng pera. Ilang sandali lang ay nagulat na lang siya na nasa harapan niya na pala si Soichiro at natalo na din ni Kakazuzu ang asset niya. Dahil dito ay hindi niya na napigilan ang ginawang atake ni Soichiro at na-bankrupt siya kaagad. Sa isang eskwelahan na tinatawag na Heisei University of Economics ay dito nag-aaral si Kimimaro. Habang nasa klase sila ay napansin ng kaklase niyang babae na si Hanabi na nagsisimula na siyang mag-aral para sa civil servant exam. Kaya pagsapit ng tanghali ay tinanong siya nito bakit pinag-aaralan niya na ito kahit hindi pa naman umano sila nagsisimula sa core curriculum nila. Ilang sandali lang ay dumating dito ang dalawa nilang kaklase para imbitahan siya sa inuman kinabukasan na kaagad naman niyang tinanggihan. Dahil sa pagkamatay ng kanyang ina at bigla ang pagkawala ng kanyang ama ay mag-isa niyang tinataguyod ang kanyang pag-aaral. Kaya katatapos ng klase ay nagtatrabaho siya sa dalawang convenience store para sa pang-araw-araw niyang gastusin at mga bayarin sa eskwelahan. Ito ang dahilan bakit gusto niyang makapagtrabaho sa public sector at naniniwala siya na sa lagay ng kanilang ekonomiya ay hindi na maganda pa kung sa pribadong kumpanya siya magtrabaho katapos niyang mag-aral. Pagkalipat niya sa kabilang convenience store ay binisita siya ni Hanabi para ibigay ang notebook na dapat niyang pag-aralan para sa test na gaganapin kinabukasan na nakalimutan niya. Bilang pasasalamat ay balak niya sanang ilibre si Hanabi ngunit hinihintay na pala ito ng nobyo nito. Pagka-uwi niya ay kaagad niyang pinag-aralan ang ibinigay na notebook ni Hanabi. Makalipas ang ilang oras ay nakatulog siya hanggang sa magising siya nang marinig ang kumakatok. Pagkabukas niya ng pinto ay nakita niya ang isang lalaki na nagpakilalang si Masakaki at mula umano siya sa Midas Bank. Gusto sana nito na makausap siya paano mag-manage ng kanyang pera ngunit pinagsarahan niya ito kaagad ng pinto. Nagulat na lang siya nang makita na nasa loob na ito ng kanyang bahay kaya pinalabas niya ito ulit. Nang babalik na siya sa kanyang mesa para mag-aaral muli ay bigla na lang nagbago ang buong paligid at nakita niya muli dito si Masakaki. Ayon kay Masakaki ay nasa loob siya ng lugar kung saan hindi ito apektado ng oras kaya pwede siyang mag-aaral dito na hindi niya nagagamit ang oras niya sa realidad. Kaagad naman siyang nagpatuloy sa pag-aaral habang ipinapaliwanag ni Masakaki ang totoong pakay nito sa kanya. Tungkol ito sa pagkakapili sa kanya para maging entrepreneur kung saan pwede siyang makahiram ng pera at gamitin ito sa financial district. Pero ang magiging collateral naman nito ay ang kanyang kinabukasan. Dahil sa pera na pwede niyang makuha ay napaisip din siya dito at nang tinanong niya na si Masakaki kung sino ba talaga ito ay dito na siya nagising. Lumabas siya ng bahay para tingnan ang kanyang account at nagulat siya na may nadagdag dito na 500,000. Kinabukasan habang nasa eskwelahan na siya ay nagulat ang kanyang mga kaklase nang sabihin niya na pag-iisipan niya kung makakasama siya sa inuman. Kaya kinagabihan nang sinubukan niyang mag-withdraw ng 10,000 para sana sa inuman nila ay dito na siya nakarinig ng boses ni Masakaki at nakita niya din ang logo ng Midas. Patuloy siya nitong inaakit sa mga pwede niyang gawin gamit ang pera at nagpakita muli ito sa kanya. Hanggang sa mas alin na sa usapan ang kanyang ama na ikinagalit niya kaya sinubukan niya itong suntukin ngunit bigla itong nawala. Dito na siya pinakitaan ng card ng invitation para sa financial district at ilang sandali lang ay may nakita siyang isang babae. Katapos ay nagulat na lang siya na nasa sasakyan na siya kasama si Masakaki. Dinala siya nito sa sentro ng financial district o sa Midas Bank Plaza. Nakita niya dito ang mga tao na may utang din sa Midas Bank kaya ipinaliwanag na din ni Masakaki sa kanya ang tungkol sa transaksyon na tinatawag na deal.
Nang mapansin siya nila Soichiro ay napasabi ang mga ito na baka hindi siya magtagal dito dahil sa hitsura niya. Itinuro sa kanya ni Masakake ang kanyang makakalaban sa una niyang deal na si Tsutomu at katapos ay tinuruan din siya nito paano palabasin ang kanyang asset. Isa itong babae na nagngangalang Mashu at baguhan din kagaya niya. Bigla na lang siyang sinuntok nito dahil hindi nito nagustuhan ang ipinapakita niyang reaksyon. Pagkasimula ng laban ay naunang umatake ang asset ng kalaban na si Gig kaya kaagad siyang inihagis ni Mashu. Ngunit inatake naman siya ni Tsutomu at buti na lang ay nasangga pa ito ni Mashu. Muling umatake si Gig hanggang sa magawa nila Kimimaro na makapagtago sa isang eskinita. Gumamit si Gig ng isa nitong teknik na pilit sinasangga ni Mashu para maprotektahan si Kimimaro. Habang pinapanood ng karamihan ang kanilang laban ay napansin naman ni Soichiro na nahihirapan ang veterano na talunin ang isang baguhan. Nang makalayo muli sila Kimimaro kina Tsutomu ay nakiusap ito kay Mashu na turuan siya paano lumaban. Bigla silang inatake ng kalaban kaya nagtamo na naman ng pinsala si Mashu. Nang inihahanda na nila Tsutomu ang susunod nilang atake ay tinuruan ni Mashu si Kimimaro paano gamitin ang Mesoflation. Dahil dito ay nagkaroon ng malakas na kapangyarihan si Mashu at nagamit nito ang Scorched Earth. Sa sobrang lakas nito ay nadamay din nito ang mga gusali na nadaanan nito. Hindi makapaniwala ang mga manonood sa nakita nila at dahil natapos na ang oras na malaki ang lamang nila Kimimaro kina Tsutomu ay sila ang nanalo sa deal. Kagad naman siyang binati ni Masakake sa kanilang pagkapanalo at tinanong niya din ito kung nasaan si Mashu. Matapos sabihin sa kanya ni Masakake na okay lang si Mashu ay nawala naman siya ng malay dahil sa sobrang pagod. Inihalin tulad naman ng isang asset ni Soichiro na si si Kimimaro kay Soichiro dahil sa pagkakapareho umano nila nung bago pa lang ding entre si Soichiro. Nang makita sila ng isa ding veteranong entre na si Sato ay nagtaka ito bakit pinagkaabalahan pa ni Soichiro ang katatapos lang na deal. Nang magising si Kimimaro ay nasa bahay na siya at bigla na namang nagpakita sa kanya si Masakake. Tinanong niya ito kung paano siya makakahinto bilang isang entre at sinabi ni Masakake na mangyayari lang umano ito kung sakaling mabankrupt na siya dahil kusa na siyang mawawala sa financial district. Pero inirekomenda nito sa kanya na mas mabuti kung ipagpapatuloy niya ang pakikipagdeal at dagdag pa nito na simula sa mga araw na ito ay mag-iiba na din ang pagtingin niya sa mundo. Habang pumipila siya sa ATM ay napansin niya ang dalawang klase ng pera na hawak ng kasabayan niya dito at nagulat din siya na sobrang laki na ng kanyang pera sa account niya na siyang kinita niya dahil sa pagkapanalo niya sa nakaraan niyang deal. Dahil dito ay hindi na siya nagtitipid sa pagkain na napansin naman ni Hanabi. Pinulong naman ni Soichiro ang kanyang mga tauhan para pag-usapan ang ekonomiya ng bansa na kasalukuyang nakakaranas ng krisis at ginagamit niya ang kanyang yaman para masolusyonan ito. Isa si Soichiro sa mga tao na gustong mapanatili ang kaayusan ng bansa kahit pa maging sakripisyo nito ang hinaharap. Katapos tiningnan din niya ang impormasyon tungkol kay Kimimaro na pinahanap niya matapos niya itong mapanood sa nakaraang deal. Isang araw habang nasa trabaho si Kimimaro ay nagtaka siya sa kakaibang perang ibinayad sa kanya ng dalawang estudyante. Akala niya ay nagkamali lang ang mga ito dahil iba ang hitsura nito sa nakasanayan niyang 1,000. Dahil dito ay tinanong niya ang kanyang kasamahan kung ano ang tingin nito sa dalawang 1,000 na magkaiba ang hitsura at nalaman niya na parehas lang ang tingin nito sa dalawa. Nagpunta siya sa banyo para kausapin si Mashu at dito lang niya nalaman na ang mga perang ito pala ay ang perang galing sa financial district na parang normal lang sa tingin ng ibang tao. Kinagabihan habang nasa isang convenience store na siya ay may nakaaway siyang isang customer dahil sa pagsukli niya dito ng maraming 1,000 bill at mas gusto ng customer ng buong pera. Habang patuloy ito sa pagwawala ay may biglang naglatag dito ng 10,000 bill at ito pala ay si Soichiro. Dinagdagan pa niya ito para umano hindi niya na makita pa ang pagmumukha nito. Katapos ay nagkausap sila ni Kimimaro at nagulat si Kimimaro na mabanggit nito ang kulay itim na pera. Dito lang niya nalaman na ang mga nakakarating lang pala sa financial district ang siya lang nakakakita sa pinagkaiba ng itim na pera sa normal na pera. Dito lang din niya nalaman ang tungkol sa Midas Money na tawag sa itim na pera at ang nagpiprint nito na Midas Bank. Dahil gusto niya sanang huminto na sa pagiging entre ay nasabihan tuloy siya ni Soichiro na parang kagaya na din umano siya ng ibang normal na tao na umiiwas sa labanan. Kaya nabanggit na din ito ang kanyang ama na parang ganito din umano ang ginawa dahil sa biglaang pagkawala nito. Pinayuhan siya nito na tingnan niya umano ang kanyang potensyal at bago ito umalis ay dito lang din ito nagpakilala sa kanya. Dahil sa mga nasabi sa kanya ni Soichiro tungkol sa kanyang ama kaya isang araw ay nagpasya siya na bisitahin ang kanyang tiya. Sa pagbisita niya dito ay may hinala kaagad ang kanyang tiya na magtatanong siya tungkol sa kanyang mga magulang lalo na sa kanyang ama.
Nabanggit naman ng kanyang tiya ang mga nalalaman nito bago pa mawala ang kanyang ama at katapos ay may mga bagay din ito na ipinakita sa kanya na pag-aari umano ng kanyang ama. Kasama dito ang isang maliit na notebook at nang binuksan niya ito ay nakita niya ang sulat na Midas. Dito na siya naghinala na nakapunta na din sa financial district ang kanyang ama. Dahil dito ay naisipan niyang kausapin si Masakaki para magtanong dito. Nang magkita na sila sa financial district ay itinanggi ni Masakaki na kilala niya ang kanyang ama pati na din ang kanyang hinala na may kinalaman nito kung bakit inimbitahan din siya dito. Biglang dumating dito si Soichiro at isinama siya para kausapin si Takitazaki dahil baka may nalalaman ito tungkol sa kanyang ama. Dahil may impormasyon si Takitazaki sa kanyang ama ay nanghingi muna ito ng bayad kay Soichiro bago ito magsalita at nang mabayaran na ito ay dito na ito nagsalita sa lahat ng nalalaman nito. Ayon dito ay isa ding malakas na entre ang ama ni Kimimaro na mahilig din sa pakikipagdeal. Ngunit dumating ang araw na natalo ito ng malaki dahilan para mabankrupt ito. Katapos nito ay may mga narinig siya na nagpatiwakal ito sa isang plaza at dahil walang nakakakilala dito ay ang syudad na mismo ang nag-asikaso sa labi nito. Matapos ang pakikipag-usap nila kay Takitazaki ay nag-usap muna sila ni Soichiro. Dito ay naikwento din ni Soichiro ang tungkol sa kanyang ama at ang pagpapabaya nito sa may sakit niyang kapatid para mapalago ang kumpanya nito. Kaya nung makalikom na siya ng sapat na pera sa kanyang pakikipagdeal ay matagumpay niyang nakuha ang kumpanya ng kanyang ama. Para naman sa sitwasyon ni Kimimaro ay masasabi pa din ni Soichiro na siguradong para sa pamilya nila Kimimaro ang pinaghahandaan sana na pera ng ama nito mula sa pakikipagdeal at ang litrato sa notebook nito ang siyang patunay dito. Bago sila magkahiwalay ay sinabi ni Soichiro na gagamitin niya ang mga nakukuha niyang pera sa ikakabuti ng bansa. Sinabihan din nito si Kimimaro na pag-isipang mabuti ang gagawin nito sa perang napapanalunan nito sa pakikipagdeal bago pa sumapit ang susunod nitong laban. Naging emosyonal naman si Kimimaro matapos marinig lahat ng mga sinabi ni Soichiro. Hindi naman alam ng karamihan na entre na tauhan pala ng IMF si Sato at lahat ng nangyayari sa financial district ay kaagad nitong sinasabi sa kanyang amo. Tanging gawain niya palang muna ay sabihin sa kanyang amo lahat na nakikita niya sa financial district kahit na sinasabi niya ng unti-unti nang kumakalat ang Midas money na parang mga normal na pera na. Sumapit na ang araw ng sunod na deal ni Kimimaro at nagulat ito na ang guro niyang si Daisuke ang kanyang kalaban. Pagkaumpisa ng kanilang laban ay naalala ni Kimimaro ang araw ng dinala ni Daisuke ang mag-iina nito at buntis din ang asawa nito para sa pangatlo nilang anak. Natanong niya si Daisuke kung kailan pa ito naging entre na ayon naman kay Daisuke ay 1.5 taon na. Dagdag pa nito na ginagamit niyang pangsuporta sa kanyang pamilya ang kinikita niya dito. Ginamit nito ang poison pill kay Kimimaro na hindi na naiwasan ni Kimimaro. Pagkalapit ni Masho kay Kimimaro ay sinabihan niya ito na ibenta ang kanyang stock at kaagad naman itong binili ni Soichiro sa halagang 50 milyon. Dahil dito ay nagawa ulit nila Kimimaro ang scorched earth kaya madali nilang natalo si Daisuke. Sa pagka-bankrupt ni Daisuke ay kaagad din itong naglaho sa financial district. Pinasalamatan naman ni Kimimaro si Soichiro sa pagbili nito sa binenta nilang stock. Pagkalabas niya ng financial district ay napapaisip siya kung ano kaya ang nangyari kay Daisuke. Nababahala siya dito dahil naisip niya din ang ginawa ng kanyang ama sa buhay nito. Nagpulong naman sila Soichiro tungkol sa bilang ng kanilang guild at sa isang grupo na hindi pa nila napapasali sa kanilang guild. Pero para kay Soichiro ay hindi nila ito dapat pag-aksayahan ng oras para pilitin na pasalihin sa kanilang guild. Kinabukasan pagkapasok ni Kimimaro sa eskwelahan ay nagulat siya nang makita si Daisuke. Dahil parang wala siyang makitang kakaiba sa kanyang guro ay kinausap niya ito pagsapit ng tanghali. Humingi siya ng tawad dito kaya inimbitahan siya nito na sumama sa bahay nito katapos ng klase. Pagkadating nila sa bahay nila Daisuke ay dumiretso sila sa taas matapos ipakilala ni Daisuke si Kimimaro sa asawa nito. Dito ay sinabi lahat ni Daisuke ang mga dahilan niya bakit pumayag siya na maging entre sa financial district. Ito ay dahil sa kulang ang kinikita niya sa pagiging guro para suportahan ang kanyang pamilya. Katapos ng mga sinabi ni Daisuke ay nabanggit din ni Kimimaro ang tungkol sa kanyang ama na parang naiintindihan din ni Daisuke ang nararamdaman nito. Ilang sandali lang ay biglang pumasok dito ang asawa ni Daisuke para dalhan sila ng tsaa. Dito lang napansin ni Kimimaro ang tiyan nito kaya natanong niya ito kung nanganak na ba ito. Pinagtawanan lang siya nito dahil pareho umano sila ng sinasabi ni Daisuke. Dagdag pa nito na umuwing lasing si Daisuke nung isang gabi at hinahanap ang kanilang mga anak na wala naman umano silang mga anak. Habang si Daisuke ay sinasakyan lang ang mga ikinikwento ng kanyang asawa kay Kimimaro.
Makalipas ang ilang minuto at nang inihahatid na ni Daisuke si Kimimaro ay dito lang nalaman ni Kimimaro na ang mga anak pala ni Daisuke ang nagsilbing collateral nito nung mabankrupt ito sa financial district. Kahit mga bakas ng kanyang mga anak ay nawala ding lahat kaya alaala na lang lahat ang meron siya. Napapaisip din siya kung ano kaya ang nawala sa ama ni Kimimaro sabay sinabi din ito na maswerte pa din umano si Kimimaro na hindi ito ang naging collateral ng mabankrupt ito. Nabanggit din ni Daisuke na mas mabuti siguro kung sumali na lang siya sa Mokudori Guild at dito na din nalaman ni Kimimaro ang tungkol sa guild na ito na siyang pinamumunuan ni Soichiro. Kahit hindi nakalakihan ang kikitain mo sa mga panalo ay hindi ka naman basta-basta mababankrupt sakaling matalo ka. Nang makarating na sila sa estasyon ay nilinaw ni Daisuke na hindi niya sinisisi si Kimimaro sa mga nangyari sa buhay niya at tanging mahihiling lang niya kay Kimimaro ay hindi ito magpatalo dahil ito lang umano ang tanging pwede niyang masabihan tungkol sa mga anak niya. Isang araw ay nilabanan ni Soichiro ang isa sa pinakamalakas na entre na si Kakuchi kaya madami ang pumunta dito para panoorin ito at nandito din si Kimimaro. Isa din sana si Kakuchi sa gustong pasalihin ni Soichiro sa guild ngunit hindi ito pumayag. Pagkaumpisa ng laban ay naging agresibo kaagad sila Kakuchi at ang asset nitong si Hearst habang sila Soichiro naman ay dumadepensa lang. Ilang sandali lang ay nagbenta ng stock si Kakuchi at binili naman ito ng binuong sindikato nito dahilan para umabot sa mahigit 36 na bilyon ang balanse nito na doble kay Soichiro na nasa 15 bilyon lang. Nagawa ni Soichiro na mapuruhan si Kakuchi ngunit nagantihan din siya kaagad nito. Dito na inilabas ni Soichiro ang isa niyang asset at pinunterya ang main body ni Hearst. Gamit naman ang kapangyarihan ni Q ay matagumpay niya nang natalo si Kakuchi. Katapos ay nilapitan nito si Kimimaro at dito lang nalaman ni Kimimaro na hindi pa pala bankrupt si Kakuchi dahil alam ni Soichiro na malaki ang magiging epekto nito sa bansa kung gawin niya ito dahil isa ito sa pinakamayamang tao sa realidad. Kahit na namangha si Kimimaro sa lakas na ipinakita ni Soichiro ay parang hindi niya pa din gusto na matulad dito. Pero sinabi din niya na susubukan din niya ang ginagawa nito dahil ayaw niya ding maging dahilan para maghirap ang mga taong nakapaligid sa kanya. Sumama siya sa base ng Mokudori Guild at ipinakita ni Soichiro sa kanya kung paano nila tinatalo ang mga nakakalaban nila. Para mabawasan ang epekto nito sa realidad ay sinusubukan nilang manalo sa kaunting kalamangan lang. At para magawa ito ay kinukuha nila ang mga impormasyon ng kanilang kakalabanin. Maliban dito ay marami pang nalaman si Kimimaro sa mga ginagawa ng guild na may kinalaman sa ekonomiya ng bansa. Sinubukan naman nila Kimimaro na gayahin ang ginagawa nila Soichiro sa sumunod nilang laban. Pagkaumpisa ng laban ay nagawa ng teknik ng asset ng kalaban na si Barbarossa na makulong si Mashu. Sinusubukan nila pareho na butasan ang pinagkulungan ni Mashu ngunit nahihirapan sila dito. Sinamantala naman ito ng kalaban at inatake si Kimimaro ng direct attack. Nang nilalapitan na si Kimimaro ni Barbarossa ay matagumpay na nakawala si Mashu sa pagkakakulong nito. Mabilis nitong sinangga ang atake ni Barbarossa kay Kimimaro at inatake naman ito ni Kimimaro ng direct attack. Katapos ay pinunterya naman ni Mashu ang kalaban na nagawa pa nitong masangga. Inatasan ni Kimimaro si Mashu na protektahan siya mula kay Barbarossa at sinugod niya ang kalaban. Matagumpay niya itong natalo sa maliit na lamang lang at nang hinihintay na lang niya na matapos ang oras ay sinubukan pa ni Mashu na umatake kaya mabilis itong pinigilan ni Kimimaro. Dahil dito ay napuruhan patuloy si Mashu ni Barbarossa dahilan para matalo pa sila. Matapos makolekta nila Soichiro ang bayad ng mga miyembro nila ay dinala niya ito sa isa sa deputy governor para pigilan ang pagpuputol muli ng national budget para sa susunod na taon. Maliban dito ay nangako din siya na susuportahan ang gobyerno sa problema nito sa ekonomiya ng bansa. Pagka-uwi ni Kimimaro ay tiningnan niya muna ang kanyang tinitirahan at dahil wala namang nangyari dito ay tinawagan niya kaagad ang kanyang tiya para kumustahin ito. Bagamat papunta ito sa hospital dahil sa appendix ay sinigurado nito sa kanya na okay lang umano ito. Kinabukasan niya na lang nalaman ang kapalit ng kanyang pagkatalo sa deal at ito ay ang pagkabagsak niya sa klase. Sinubukan niya namang tingnan ang kalagayan ni Hanabi at okay lang din ito. Isang araw ay naglaban sila Kakuchi at ang isa pang maimpluwensyang tao sa realidad na si Yasushi. Alam nila na kahit sino sa dalawa ang matalo ay malaki ang magiging epekto nito sa realidad. Nang ginamit na ni Kakuchi ang teknik nito ay nagawa ni Yasushi na ma-counter ito. Ngunit hindi pa din sumuko si Kakuchi at nagawa pang makaatake kay Yasushi. Pero gayon pa man ay natalo pa din ito dahilan para maapektuhan ang kumpanya nito na Basho Pharmaceuticals. Nang makita ni Kimimaro ang balita tungkol dito ay pinuntahan niya si Daisuke para tanungin ang magiging epekto nito kung tuluyan ng mabankrupt ang Basho Pharmaceuticals.
Dito lang din niya nalaman na iniwan na pala si Daisuke ng asawa nito. Habang pinagpaplanuhan nila ni Mashu ang mga gagawin nila sa mga susunod nilang deal ay nilapitan sila ni Takitazaki. Alam pala nito na iniisip pa din ni Kimimaro ang tungkol sa Basho Pharmaceuticals kaya inalok nito si Kimimaro ng impormasyon kapalit ng 1 milyon. Pumayag naman dito si Kimimaro at dahil dito ay nalaman niya na binili ng Fe Pharma ang Basho Pharmaceuticals. Nalaman niya din na pagmamayari ni Soichiro ang kumpanya na ito kaya posibleng maliit lang ang magiging epekto nito sa bansa. Sa mga sumunod na deal ni Kimimaro at bilang opisyal na miyembro na din ng guild ay nagagawa na nitong matalo ang kalaban sa mas maliit na kalamangan lang. Dahil pareho silang nagutom ni Mashu sa pakikipaglaban ay kumain muna sila ng ramen. Ilang sandali lang ay nilapitan sila ni Ko na siyang susunod niyang makakalaban. Iminungkahi nito na idaan na lang nila ito sa paraan na hindi na nila kakailanganin pang sumabak sa deal. Para mangyari ito ay kailangan lang nilang maglagay ng kalahati nilang pera sa Midas Bank. Naniniwala si Ko na kahit gaano pa kabalanse ang deal ay hindi pa din ito maiiwasan ang mangyayaring epekto sa realidad kaya mas gusto nito na wala na lang deal na magaganap. Hindi naman ito kaagad hininga ng sagot si Kimimaro kaya binigay na lang nito ang calling card nito at katapos ay bigla na lang itong nawala. Napapaisip naman si Kimimaro na parang pamilyar si Ko sa kanya. Nang makita niya ang isang magazine ay dito lang niya nalaman na sikat na tao pala si Ko. Ito ay dahil sa ginagawa nitong pagboboluntaryo para makatulong sa iba. Habang pauwi na siya ay bigla siyang pinarahan ng van at pinasama siya nito dahil umano sa kanyang tiya. Kagad naman siyang sumakay at dito lang niya nalaman na nautulang siya ng driver nito na si Sato pala. Sinabi nito sa kanya ang pag-iimbestiga nito sa Financial District at dahil nakikita nito na interesado sa kanya si Soichiro ay inalok siya nito na makipagtulungan na buwagin ang Far East Financial District. Para magawa ito ay kailangan umano muna nilang mabuwag ang Mukudori Guild. Ngunit dahil sa paniniwala ni Kimimaro na nasa tama lang ang ginagawa nila Soichiro kaya sinabi na din ni Sato ang siguradong pagkasira ng hinaharap kung hayaan lang nila ang ginagawa nila Soichiro. Hindi naman nakapagbigay ng sagot dito si Kimimaro pero gusto pa din ni Sato na hintayin ang sagot niya. Dahil sa dami na ng iniisip ni Kimimaro ay nabanggit din nito ang susunod niyang makakalaban. Alam din pala ni Sato na si Ko ang susunod niyang makakalaban kaya naikwento na din nito ang tungkol kay Ko at ang mga paniniwala din nito na hindi umaayon sa gustong mangyari ng Mukudori Guild. Ilang sandali lang ay napansin ni Sato na may sumusunod sa kanila kaya binilisan niya ang takbo at nang makarating sila sa parking area ay ginamit niya ang Midas card para makatakas sila sa mga sumusunod sa kanila. Bago sila magkahiwalay ay iminungkahi ni Sato kay Kimimaro na puntahan si Ko para tanungin ito. Kaya kinabukasan ay pinuntahan niya ito sa opisina nito. Dito ay nabanggit lahat ni Ko ang mga naobserbahan niya sa ginagawa ng Mukudori Guild na nakikita niyang posibleng magdudulot ng hindi maganda sa hinaharap. Katapos ay isinama niya si Kimimaro sa isang silid kung saan nakalagay ang mga ginuhit na larawan ng mga bata na natulungan nila bilang pasasalamat sa ginawa nila. Ilan sa mga bata ay ginuhit ang kanilang mga pangarap sa kanilang buhay. Dito na din nabanggit ni Ko ang isang beses na pagkatalo niya at ang naging kapalit nito ay ang pagbabago ng ibang larawan na nandito kung saan nawala na ang kinabukasan ng ibang bata. Isang araw bago ang deal nilang dalawa ay pumunta si Kimimaro sa Financial District para kausapin si Soichiro. Napag-usapan din nila si Ko at dito lang nalaman ni Kimimaro na inalok din pala nito si Soichiro ng katulad ng inalok nito sa kanya at dahil tumanggi si Soichiro ay ito ang nagbigay na kaysa isang talo ni Ko. Alam ni Soichiro kung ano ang mga sinabi ni Ko kay Kimimaro dahil ito din umano ang mga sinabi nito sa kanya pero hindi siya sang-ayon sa paniniwala nito. Dahil dito ay mas nalito patuloy si Kimimaro sa dapat nitong gawin para sa deal nila bukas ni Ko. Kinabukasan ay nagpasya pa din ito na labanan si Ko sa deal nila. Nang inilabas ni Ko ang asset nito ay kaagad nitong inatake sila Kimimaro at Mashu. Kahit sinubukan pa itong sanggain ni Mashu ay nag-iwan pa din ito ng malaking pinsala sa kanya. Muli sila nitong inatake dahilan para mamilipit na lang sa sakit si Mashu. Katapos ay inatake naman sila nito ng malapitan at dito na naputol ang isang braso ni Mashu. Ngunit hindi pa din sumuko si Kimimaro at gamit ang natitirang lakas nila ay nagawa nito na makagamit ng Mesoflation ng 2 beses na magkasunod dahilan para matalo nila si Ko. Kinabukasan ay binisita niya si Ko at naabutan niya ito na naglilipat na ng mga gamit kasama ang ibang staff nito. Kahit na natalo ito kay Kimimaro ay naging maganda pa din ang kanilang pag-uusap at naniniwala din ito sa magagawa ni Kimimaro. Napag-alaman naman nila Soichiro ang kasalukuyang nangyayari sa Southeast Asian Financial District. Sa tinatakbo ng stock dito ay may kutob sila na nalalapit na ang pag-collapse nito.
Ang mas nakakabahala pa kung mangyari ito ay bigla na lang ding maglalaho ang ibang bansa na sakop nito. Isa sa halimbawa dito ay ang pag-collapse ng South American Financial District kung saan naglaho na lang bigla ang isang bansa dito. Habang nasa Shibuya si Sato ay napansin na din ito ang malaking pinagbago dito na epekto ng mga nasakripisyong hinaharap dahil sa mga deal sa Financial District. Nakausap niya dito si Tikitazaki at may binili siyang impormasyon dito. Nalaman niya din dito na may isa umanong miyembro ng Mukudori Guild na may balak ng tumiwalag sa guild. Handa naman siyang magbayad kahit triple pa kung may haharap umano ito sa kanya. Katapos ay nabanggit din ni Tikitazaki ang tungkol sa asset ni Kimimaro na parang pamilyar. Hindi naman interesado na dito si Sato at sinabihan lang si Tikitazaki na si Kimimaro ang kausapin tungkol dito. Katapos ng klase nila Kimimaro at habang pauwi na siya ay napansin niya ang iba niyang kaklase na tulala na. Kinausap niya si Hanabi at kahit ito ay iba na din ang kinikilos. Kahit ang katrabaho niya ay napansin niya ding natutulala na din minsan. Habang pauwi siya ay madami pa ang napansin niyang mga ganitong tao sa paligid. Kinabukasan ay nakita niya si Daisuke na nakatayo sa rooftop ng kanilang eskwelahan. Kaagad niya itong pinuntahan ngunit ilang sandali lang ay sinubukan itong tumalon at buti na lang ay mabilis niya itong napigilan. Dito na sinabi ni Daisuke na parang gusto niya nang makawala sa kanyang paghihirap at natatakot na din siya sa mga darating pang nakakakilabot na pangyayari sa kanyang buhay. Sinubukan niya ang kanyang makakaya para makabawi ngunit kahit anong gawin niya ay wala pa ding pagbabago sa kanya. Sinabihan naman siya ni Kimimaro na susubukan ito na maghanap ng paraan sa Financial District. Katapos ng kanilang pag-uusap ay pumunta kaagad si Kimimaro sa Financial District at hinanap si Masakaki. Kaagad itong nagpakita sa kanya at sinabi niya ang sadya niya na ibalik ang collateral na nawala kay Daisuke at handa umano siyang magbayad kahit 100 beses pa. Ngunit wala palang magagawa dito si Masakaki at tanging ang nasa taas lang umano ang makakapagdesisyon nito. Kinausap naman niya si Tikitazaki at tanging naibigay lang na suhestyon sa kanya ay bigyan ng compensation si Daisuke na katumbas ng halaga na nawala dito. Habang nasa tren si Sato ay nakausap na nito ang miyembro ng Mukudori Guild na sinasabi ni Tikitazaki at ito pala ay si Isurugi. Pinuntahan ni Kimimaro si Daisuke sa bahay nito dala-dala ang pera ngunit walang sumasagot dito. Kaya kinausap niya na lang ang faculty ng universidad at dito lang niya nalaman na nasawi na pala ito dahil sa pagkakabundol dito. Habang nasa plaza siya at iniisip ang nangyari kay Daisuke ay may Midas money mula sa mag-ina ang napunta sa harapan niya. Nang isa sa uli niya na ito sa bata ay bigla na lang nawala ang bata at bagamat nagtaka dito ang ina nito ay umalis na lang din ito na parang walang nangyari. Dahil dito ay mas nararamdaman na ni Kimimaro ang pagbabago sa paligid na epekto ng pagbabago sa hinaharap. Sa galit niya ay pumunta siya sa Financial District at sinunog niya lahat ng Midas money na dala-dala niya. Katapos ay kinausap niya si Soichiro para sabihin dito na parang mas totoo ang paniniwala ni Ko na mas wala ng silbi ang kasalukuyan kung masasakripisyo naman ang hinaharap. Pero katwiran naman ni Soichiro ay hindi naman mawawala ang hinaharap kahit pamiserable na ito. Ilang sandali lang ay nilapitan si Soichiro ng isa nilang miyembro para ipaalam dito ang nangyayari sa Singapore na mauunang maapektuhan sa pagbagsak ng Southeast Asian Financial District. Dahil dito ay nagpasya na si Soichiro na makipagdeal kay C bago pa umabot ang epekto nito sa Japan. Bago umalis ni Soichiro ay binalaan nito si Kimimaro na hindi makialam at manood na lang sa kanilang gagawin. 3 oras bago ang pagbagsak ng Southeast Asian Financial District ay nagpulong pa ang mga pinuno ng iba't ibang bansa kasama ang IMF Managing Director. Habang nasa kalagitnaan sila ng pagpupulong ay lumapit sa Managing Director ang isa nitong tauhan para sabihin ang nangyari sa Southeast Asian Financial District. Unti-unting nawala ang mga gusali sa Singapore at kahit ang mga asset sa Southeast Asian Financial District ay isa-isa na ding naglaho. Ilang sandali lang ay tuluyan nang nawala ang buong bansa ng Singapore. 11 oras ang nakakaraan bago ito mangyari ay kinausap na pala ni Soichiro si Masakaki para gamitin ang Darkness Card. Ang card na ito ay may kakayahan na mag-activate ng rotary press para mag-imprinta ng maraming Midas money. Habang nasa elevator sila ay isa-isang binanggit ni Masakaki ang mga kapalit nito at isa na dito ang 20 taon na mawawala kay Soichiro. Nang makarating na sila sa tuktok ay inumpisahan kaagad ang pag-iimprinta ng mga Midas money na kakailanganin ni Soichiro para mapigilan na madamay ang Japan sa sea chain reaction mula sa pagkakabagsak ng Southeast Asian Financial District. May parang bolang kristal ang ibinigay dito kay Soichiro at nang itinutok niya ito sa kanyang noo ay nakita niya ang mga hinaharap na maglalaho bilang kapalit ng mga Midas money na matatanggap niya. Dahil dito ay naramdaman kaagad ng mga assets ang epekto nito.
Dahil sa biglaang pagkawala ng Singapore ay bigla na lang ding nakalimutan ng mga tao ang bansang ito. Sumunod na naapektuhan ang Hong Kong at sumunod din kagad ang Shanghai Financial District. Dahil susunod na ang Japan ay nababahala na ang mga naka-monitor sa stock ng Tokyo. Ilang minuto bago pa ito tuluyang bumagsak ay mabilis na ginamit nila Soichiro ang Midas Money para bumili ng mga stocks. Dahil dito ay unti-unting nakakabawi ang Japan at ilang sandali lang ay matagumpay nilang napigilan si Xi. Ngunit ilang oras lang ang makalipas ay naapektuhan na nito ang bansa na ayon kay Sato ay posibleng katumbas ng mahigit 10 taon habang kinakausap nito si Kimimaro. Nabanggit na din nito kay Kimimaro ang sinabi ni Takitazaki sa napansin nito tungkol kay Mashu. Dahil dito ay kaagad na kinausap ni Kimimaro si Takitazaki at nakita niya ang litrato ng kanyang ama na may kasamang asset na kamukha ni Mashu. Ayon kay Takitazaki ay nagngangalang itong si Mua na isa ding malakas na asset kagaya kay Mashu. Dahil sa litrato na ito ay masasabi ni Sato na si Mashu ang naging simbolo sa pagkakaugnay ni Kimimaro at ng kanyang ama. Dagdag pa niya na patunay lang ito na mahal talaga siya ng kanyang ama. May hinala din siya na matapos mabankrupt ng ama ni Kimimaro ay sinubukan pa nito na maiwasan ang magiging epekto nito sa kanilang pamilya at nagtangka na tumakas ng financial district. Naisip niya ito dahil nandito pa din si Kimimaro at para sa kanya ay sapat na itong pruweba na lumaban ang kanyang ama. Kinabukasan pagkapasok niya ng trabaho ay naatasan siya ni Mr. Shimada na magtapon ng basura. Habang pinagmamasdan niya ang mga bata na naglalaro sa plaza ay bigla na lang siyang nakaramdam ng kakaiba. Katapos ay nagulat na lang siya na bigla na lang nag-iba ang plaza at kahit ang iba ding lugar ay bigla na lang ding nagbago. Kaagad niyang pinuntahan si Mr. Shimada at naabutan pa niya ito na unti-unti na ding naglaho. Pinuntahan naman niya si Hanabi para tingnan ang kalagayan nito at bagamat nandito pa ito ay napansin niya kaagad na parang may problema na din ito. Kaya kinausap niya na si Sato at nagpasya sila na bawiin ang hinaharap na nawala dahil sa ginawa ni Soichiro. Nakita naman nila Soichiro ang ginagawa ng US para mapigilan ang C-chain reaction dahilan para bumagsak ang ibang pera. Alam ni Soichiro na isang entre ng North American Financial District ang isa sa nasa likod nito. Dahil dito ay muli na namang mararamdaman ng Japan ang problema na katulad ng pagbagsak ng Southeast Asian Financial District. Kaya nagpasya muli si Soichiro na gamitin ang Darkness card para maisalba ang kasalukuyang magiging epekto at isakripisyo na naman ang hinaharap. Nang malaman ito ni Sato ay kaagad nitong kinausap si Kimimaro. Dito na nalaman ni Kimimaro ang tungkol sa Darkness card at tanging si Soichiro lang ang meron nito sa Far East Financial District. Dahil dito ay si Soichiro lang ang tanging may kakayahan para i-activate ang Rotary Press. May naisip naman na paraan si Sato para mapigilan ito. Ayon dito ay napansin niya ang ilang oras na pagitan matapos ang pagpasok ng Midas Money sa market at sa pagkawala ng hinaharap. At ang ilang oras na ito ang gagamitin nila para makipagdeal kay Soichiro at i-bankrupt ito. Kung makuha na nila ang Darkness card ay gagamitin nila ito para ma-reverse ang Rotary Press. Sa pamamagitan nito ay maibabalik nila ang Midas Money at maisasalba ang hinaharap. Kahit na maraming pera si Soichiro ay may kahinaan pa din ito. Ayon kay Takitazaki ay kailangan lang nila na ibaba ng todo ang halaga ng yen at ang Midas Money na nakadepende sa yen ay mawawala ng value kung saan kabilang na dito ang lahat na pera ni Soichiro. Naatasan ni Sato si Kimimaro na harapin ang ibang miyembro ng guild habang siya naman umano ang makikipagdeal kay Soichiro. Nang mailipat na ang Midas Money ay nagawa itong makuha ni Takitazaki dahil kay Isurugi ngunit alam na pala nila Soichiro ang pagtatraidor ni Isurugi. Inilipat naman kaagad ni Takitazaki ang pera sa iba't ibang account at ang iba dito ay inihulog gamit ang helicopter. Katapos ay nagpadala siya ng mga mensahe na mawawalan na ng value ang yen at kailangan na umanong papalitan ang mga ito sa dolyar. Dahil dito ay kaagad ding inihinto ng mga bangko ang pagpapapalit ng pera. Sinimulan na ni Sato na i-challenge si Soichiro sa isang deal at gayon din si Kimimaro. Dahil sa sakit na nararamdaman ni Mashu ay nagpasya si Kimimaro na siya lang ang makikipaglaban. Kahit na sinusubukan pa ni Mashu na sumama na makipaglaban ay hindi pa din ito nabago ang desisyon ni Kimimaro. Pagkaumpisa ng laban ay napuruhan kaagad si Kimimaro ng asset ng kalaban. Patuloy siya nitong inatake at dahil sa sobrang bilis ng kalaban ay hindi niya ito maiwasan. Ginamit ng kalaban ang insider ngunit katapos nitong makaatake kay Kimimaro ay nagloko ito dahilan para makabawi si Kimimaro. Nang ginamit muli ng kalaban ang insider ay dito na pinalabas ni Kimimaro si Mashu. Ginamit nila Kimimaro ang overheated economy at sa sobrang lakas nito ay hindi lang ang kalaban ang natusta kundi pati na din ang malaking parte ng lugar. Nagawa nilang manalo dito habang sila Sato at Soichiro naman ay nag-umpisa na ding maglaban.
Gamit ang mergers and acquisitions ay nakuha ni Sato si Kakazuzo. Pagka-atake ni Kakazuzo ay pinalabas kaagad ni Soichiro si Aurora. Katapos ay naglaban na din sila Sato at Soichiro at ginamit na din ni Soichiro si Q. Natalo ni Q si Kakazuzo at nakalapit ito kaagad kay Sato dahilan para mapuruhan ito ni Soichiro. Nagawa ni Sato na makausap si Kimimaro at ipinaalam dito ang kanyang kalagayan. Bago pa tuluyang maglaho si Sato ay nagawa pa nito na mailipat kay Kimimaro ang asset nito na si Georgie. Ilang sandali lang ay nagawa na din ni Kimimaro na makarating sa kinaroroonan ni Soichiro. Dumating din dito ang isang miyembro ng Mukudori Guild para ipaalam kay Soichiro ang pagkakanakaw ng pondo para sana sa kanilang defense fund sa papalapit na sea chain reaction. Dahil dito ay naisipan ni Soichiro na gamitin muli ang Darkness card sa pangatlong pagkakataon na. Ngunit kagad itong tinutulan ni Kimimaro at sinugod nito si Soichiro. Katapos ay nilapitan siya ni Masakaki para ipaalam sa kanya na isang Darkness card na umano ang hawak niyang card na ikinagulat nila pareho ni Soichiro. Dahil dito ay may kakayahan na si Kimimaro na ma-reverse ang rotary press. Pagkabangon ni Kimimaro ay sinabihan nito kaagad si Masakaki na i-reverse ang rotary press ngunit wala namang balak si Soichiro na hayaan na lang siya na gawin ito. Para malaman kung sino ang masusunod sa kanilang dalawa ay dinaan nila ito sa deal. Pagkaumpisa nila ay naunang nakaatake si Masho ng microflation. Gumanti naman si Soichiro at inatake nito si Kimimaro kaya tinulungan ito ni Masho. Mabilis na nagpalit ng pwesto sila Masho at Georgie at ginamit ni Kimimaro ang mesoflation para magamit ang kakayahan ni Georgie na maging clone ni Kimimaro. Pero hindi pa din ito naging sapat para makalamang kay Soichiro at habang inaatake ni Aurora si Georgie ay inilabas ni Soichiro si Q para atikihin din ito kaya mabilis itong pinagpalit ni Kimimaro kay Masho. Sinabi ni Soichiro kay Kimimaro ang plano sana nito na gagawin niya umano itong successor niya dahil akala niya ay pareho sila ng paniniwala. Ginamit nito ang economic blockade at ginamit naman nila Kimimaro ang overheated economy ngunit naunahan sila ni Q. Sinamantala ito ni Soichiro at inatake si Kimimaro ngunit biglang na-disable ang atake ni Q. Kaagad na pinasugod ni Kimimaro si Masho kay Q habang sila ni Soichiro naman ay patuloy na naglaban gamit ang direct attack nila pareho. Nagawa ni Soichiro na mapuruhan si Kimimaro at kahit si Masho ay nahihirapan na din kay Q. Matapos mapabagsak ni Q si Masho ay nagbago ang hitsura nito at naging kamukha na ng kapatid ni Soichiro na si Takako. Kaya nang inuutusan na ito ni Soichiro para atikihin si Kimimaro ay nagulat na lang ito sa nakita niyang anyo ni Q. Nagkaroon ng pagkakataon si Kimimaro na makasugod kay Soichiro at sinabayan naman ito ni Soichiro. Ngunit bigla na lang naglaho ang kanilang mga sandata dahil sa pagsasara ng market at naging dahilan din para ang mga Midas money sa realidad ay unti-unting maglaho. Nagawa pa ni Kimimaro na mapuruhan ng suntok si Soichiro at wala nang nagawa si Soichiro sa sea chain reaction. Ngunit dahil sa pagkawala ng halaga ng Midas money sa Japan ay hindi na ito naapektuhan ng chain reaction kaya nagulat dito ang mga nasa IMF. Tinanggap naman ni Soichiro ang pagkatalo nito at hinayaan na lang si Kimimaro sa gusto nitong gawin. Kaagad na pina-reverse ni Kimimaro ang rotary press para bilhin muli ang nawalang hinaharap. Nang maisagawa na ito ay naglaho na din si Q at matapos magpaalam ni Masho kay Kimimaro ay naglaho din ito. Katapos ay umepekto na din ito sa buong bansa kaya nabalik na sa normal ang sigla ng paligid. Ilang sandali lang ay biglang nagising si Kimimaro sa isang lugar at may nakausap siyang isang tao na kasama sila Masakaki at iba pang kagaya nito. Kasabay ng pagkawala nila ay ang tuluyang paglaho na din ng Far East Financial District. Nagising muli siya sa isang plaza kung saan makikita ang pagbabalik ng sigla ng kapaligiran. Habang naglalakad-lakad ay napansin niya na puro dolyar na ang presyo na nakalagay sa mga tindahan. Pagkabalik niya sa plaza ay dito niya na nakita si Hanabi kasama ang maraming bata. Isa na pala itong guro at kahit gusto niya na tawagin ito ay hinayaan niya na lang muna ito. Dito na nagtatapos ang huling episode ng Control the Money and Soul of Possibility. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kaagad kung may bago akong video.